Isang kagalakan po muli na tayo po ay magkakasama. So magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga PDFs po natin. Kumusta po kayong lahat? And good morning. Of course, sa mga officers natin, mga wardens po natin, good morning po sa inyong lahat. At salamat kay Lord sa pagkakataon na tayo muli ay makinig sa Kanyang salita sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa pagkakataon na ito na kami po muli ay makinig at mag-aral sa iyong salita. Dalangin po namin Diyos na Ikaw po ang patuloy na mangusap sa amin at ibigay mo po kung ano po ang karapat-dapat na mensahe para po sa amin. At tulungan mo kami para ito po ay aming maunawaan at gagawin po namin sa aming buhay. Lord, thank you. In Jesus' name, Amen. Okay, so simulan po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. And ang topic po natin is isang bagay po na napaka-importante na ito po ay hindi maiwasan sa buhay ng isang tao, nananampalataya man at hindi. Pero may bintahe po na kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, mayroon pong solusyon sa problemang ito. Ang topic natin ay regarding sa pag-aalala. Pag-aalala. Dahil ito po ay hindi nawawala sa buhay natin. May time na tayo po ay nag-aalala sa ating buhay. Siguro, nag-worry ka dahil sa sitwasyon mo. Nag-worry ka dahil sa pamilya mo. Yeah? Nag-worry ka dahil may iniisip ka. Pero nandito po ang mga insights para makakatulong para mapagtagumpayan po natin ang mga pag-aalala natin sa ating buhay. Kaya basahin muna natin ang Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Ito po ang text natin ngayon. Habang babasahin po natin ito, makukuha po natin dito kung paano po tayo matulungan para kahit mayroon darating man sa buhay natin ang pag-aalala, ay alam po natin na ang bagay na ito ay hindi nakakatulong sa atin. Kaya sabi dito, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is it not life more than food, and the body more than clothes? And next verse, please. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Yeah. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Next verse. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all
and your heavenly Father knows that you need them. 32, ayan. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Okay, so may God bless His word. Kaya makita natin dito, sabi ng Panginoon na huwag kayong mabalisa, sabi niya. Kung ano po ang iinumin ninyo, kung paano kayo mabuhay, o tungkol sa susuotin ninyo, sabi niya. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? Tama nga, no? Ang katawan kaysa damit. Ha? Ito pong nabasa natin, ay gusto ng Panginoon na patatagin ang ating pananampalataya. Hindi lang patatagin ang ating pananampalataya, bagkus gusto ng Panginoon na tayo ay lalago. Yeah? Dahil gusto ng Panginoon na kung tayo ay lalago sa ating pananampalataya sa Panginoon, ito po ang nagdudulot ng kalakasan para kahit anuman ang problema, kahit anuman ang sitwasyon, imbis na tayo ay mag-aalala sa mga pangyayari sa mundong ito or sa buhay natin, nagkakaroon tayong pananampalataya na ang Diyos hindi niya tayo pababayaan, kundi nandyan na pwede niya tayong tulungan kahit anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Ha? Example, sa ngayon, sa iyong mga sitwasyon, sa iyong mga kalagayan, kahit nandyan kayo, pero salamat sa Panginoon. Naniniwala po ako, mga kaibigan, naniniwala po ako na bawat isa sa inyo, noon hindi pa ninyo nakilala ang ating Panginoon, grabe! Siguro nag-aalala kayo. Sabi ninyo, makakalabas kaya ako dito? Ano kayang mangyayari sa akin dito? Ano kayang mangyayari sa aking pamilya? Ano kaya ang kinalalagyan ko dito? Ano kaya ang future ko dito? But this time that you came to know the Lord, ngayon na nakilala ninyo ang Panginoon, siguro kahit papaano, nababawasan yung pag-aalala ninyo. Oh, totoo ba yung sinasabi ko? Kung totoo, mag-thumbs up nga kayo. Ayan. Oh, maraming nagtathumbs up. Praise the Lord. Oh, yes. Why? Because yung salita ng Panginoon, nagbibigay yan ng pag-asa. Na kahit anong sitwasyon, alam natin na nandyan ang Panginoon. Kaya itong binasa natin, kaya sabi niya, pasdan ninyo ang mga ibon. Sabi niya, hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila nagtitipon sa kanilang mga kamalig. Yeah? Ngunit, sabi niya, pinapakain sila ng Diyos na ating Ama. Hindi sila nagtatrabaho, palipad-lipad lang. No? You see? Ayan, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, nag-aani o nag-iipon ng pagkain. Oh, sa budiga, tama nga, ang tao may budiga. Ha? Hindi lang sa budiga sa paglalagyan ng mga inaani, budiga pa sa tiyan, di ba? Malalaki pang budiga. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Praise God. Tama na, pinapakain tayo ng Diyos. Yung mga ibon, palipad-lipad lang. Pero tingnan ninyo, hindi pinapabayaan ng Diyos. Sabi niya dito, hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? My brothers, my sisters, sabi dito, mas mahalaga kayo. Gusto kong malaman ng bawat isa sa inyo, mas mahalaga kayo kaysa sa ibon. Ha? Sabi nga ba ang salita ng Panginoon, hindi pwedeng malalaman ng Panginoon na bago mamatay ang isang isparo. Hindi pwede na
Panginoon, kapatid. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, para malaman niya na siya'y mahalaga sa Panginoon. Yan. Kaya kung mahalaga ang isang ibon sa harapan ng Panginoon, mas mahalaga pa ang mga tao or mas mahalaga ka pa kaysa isang ibon. Hallelujah! Kaya, sino sa inyo, sabi niya, ang makakapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Yes! You keep on worrying, nag-aalala ka, pero walang naidudulot yan. Yeah? Huwag kang mag-aalala. Bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit ninyo? Isipin ninyo kung paano tumubo ang bulaklak sa parang, sabi niya, hindi nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit, pero dinadamitan ng ating Panginoon. You see, yung mga wild flowers, ang gaganda. Hindi pinapabayaan ng Panginoon. At sabi niya dito, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Yeah? Kayo pa kaya? Sabi niya, kay liit naman ang pananampalataya ninyo sa Kanya. Ibig sabihin, kung ganun ang kahalaga ng mga flowers, mga ibon, hindi sila nagtatrabaho, pero hindi pinapabayaan ng Panginoon, kayo pa kaya? Na ngayon, yes, marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakasalanan, pero ngayon, lalong-lalo na ngayon, na tayo'y nagsisi sa Panginoon, tayo pa kaya ang pababayaan ni Lord? Hindi, kapatid. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon. Ngunit, sabi niya dito, higit sa lahat, sabi ng ating Panginoon, ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Wow! Napakaganda po. Seek first, pero pangunahan ninyo ang paglilingkod at pagkakakilala ninyo sa Panginoon. Pangunahan ninyo ang paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon. At lahat ng mga bagay, ano ang mga bagay na yan? Yung mga pagkain, yung pangangailangan, yung mga damit, ibibigay ng Panginoon. Pero salamat kay Lord. Kahit nandyan kayo sa kulungan, kahit papaano, kumakain naman kayo. Salamat sa Panginoon, nandyan ang mga wardens ninyo, mga officer ninyo na nagmamahal na hindi kayo pinapabayaan. Dapat lang magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanilang buhay. Dahil ginagamit sila ng Panginoon bilang instrumento para makakatulong sa bawat isa sa atin. Kaya, salamat po mga officers, mga wardens, saludo po kami sa inyo. Dahil isa po kayong instrumento na nakakatulong din sa trabaho ng Panginoon para ang mga anak ng Diyos ay mas lalo pa silang lumalim, mas lalo pa nilang makilalang lubos ang ating Panginoon na tunay na siya ang nagbabago ng buhay at nagbibigay ng kaligtasan ng bawat isa. Kaya mga kaibigan, may mga bagay po na makikita natin dito na aral. Okay? I will just give you four. Sabi niya dito, unang-una, na aral na makita natin dito, understand that worry won't change anything. Okay? Yung pag-aalala natin ay dapat natin maunawaan na walang magandang maidudulot nito sa ating buhay. Yeah? Hindi niyo pwedeng baguhin
Sa katotohanan, if you keep on worrying, kung palagi kang nag-aalala, imbis na madadagdagan ang buhay mo, baka umiikli pa ang buhay mo. Bakit umiikli? Dahil sa pag-aalala mo, baka hindi ka na nakakatulog. Kung hindi ka na nakakatulog, puyat ka na. Mamaya, nagkasakit ka na, nagkaka-insomnia ka. Mamaya, wala na, hindi ka makakain. Wala na, mamaya, baka nagaganon ka na. At hanggang, wala na, hindi ka na makakain, hanggang mamamatay ka na. Ganon. But, ang ibig sabihin nito, gusto mong maunawaan natin na ang pag-aalala, walang maidudulot ito sa buhay natin. So, ano ang gagawin natin? Ang solusyon nito, mga kaibigan, ay yung pagtatrust po natin sa Panginoon. Kaya nga, kailangan lumalim tayo sa kaalaman sa salita ng Panginoon para tayo'y magiging matured at pwede nating tumingala sa ating Panginoon na kahit anuman ang sitwasyon, anuman ang mga bagay na hinaharap natin, alam natin na nandiyan ang Diyos na hindi tayo pinapabayaan. Kaya don't worry, kapatid. Ang Panginoon ang in charge sa iyo. Okay? Ang Panginoon ang in charge sa iyo. Ang gagawin mo lang, kakapit ka at magiging totoo ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Okay. Number 2 na makikita natin dito is, learn to live one day at a time. Ano na yung, may kanta na, one day at a time, sweet Jesus. Diba? May kanta na ganun. Ibig sabihin, ano ang buhay mo ngayon? Ano ang problema mo ngayon? Problema lang sa araw na ito yan. At alam mo na kung talagang nag-mature ka, kung alam mo na talagang kilala mo ang Diyos na paglilingkuran mo, ang problema mo ngayon ay may solusyon yan. Huwag mong idamay ang susunod na araw. Dahil may bukas, may sariling problema yan, mga kaibigan. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, that's why, as I said a while back, nasabi ko kanina na kung ano ang problema mo, ang solusyon lahat nito ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Tingnan natin ito kung ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, Siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Ang problema mo pa kaya ang hindi kaya ni Lord? Ang problema mo pa kaya ang hindi niya kaya? Kaya kung ano ang problema mo ngayon na lang kapatid. At kung hindi mo nabigyan ng solusyon, sabi ko nga, ang Lord, Siya ang in charge sa iyo. Okay. Number 3 is, believe that God will take care of your needs or our needs. Maniniwala tayo na ang Panginoon pwede niyang tugunin ang ating pangangailangan. Ang Diyos pwede niyang tugunin. Ang gawin lang natin, believe in the Lord. Okay? Believe in the Lord and continue to obey His word. Magpatuloy tayo na sumunod sa Kanyang mga salita. Patuloy tayong sumunod sa Kanyang mga utos. Salamat kay Lord. Kahit ganito po ang sitwasyon, may pagkakataon, may paraan para tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, wala pong imposible sa Panginoon. Hindi po maikli ang kamay ng Diyos para tugunin ang pangangailangan. Ang Diyos na ating paglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Kahit anumang paraan, pwedeng magmilagro ang Panginoon para tugunin ang iyong pangangailangan. Hindi lang ang iyong pangangailangan, bagkus kahit ang pamilya mo, hindi pa babayaan ng Diyos. Pero ang susi nito ay yung pagkatotoo mo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid,
hindi po nasasayang ang paglilingkod natin. Kaya ang last po mga kaibigan, doon po sa verse 33 na nabasa natin na unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Unahin natin ang Panginoon sa ginagawa natin. We praise God. Sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ito po ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ni Lord, kailanman hindi niya tatalikuran. Isipin mo ito, kapatid. Pakinggan mo ito, kapatid. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nakakalimutan at tinatalikuran ang kanyang pangako. Ang tao maraming pangako, pero mamaya nakalimutan niya. Pero ang Diyos, kung sinabi niya, gagawin niya. Kaya sabi niya dito, pangunahin mo ang Panginoon at sumunod ka sa Kanya. Titingnan mo, lahat mga bagay na ito, sabi niya, God, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Kaya palagi kong sinasabi, kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya, anuman ang problema, hindi lang pangangailangan. Kahit problema, pwedeng bigyan ng Diyos ang katugunan o kasagutan ng ating panalangin. Yung mga sitwasyon ninyo, alam ko po, karamihan, kung hindi sa lahat, nag-aalala. Lahat nag-aalala. But I tell you, my brothers, my sisters, ito po ang solusyon. Kapit tayo sa Panginoon. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos kailanman hindi niya tatalikuran ang kanyang salita. Kung sinabi niya, gagawin niya. Kaya patuloy lang tayo na pangunahin at sana po mga kaibigan, mga kapatid, kung i-allow po ng Panginoon in a perfect time, in a perfect place, kung palalabasin kayo ng Panginoon, sana po, patuloy pa rin kayo na kapit at paglingkuran ng Panginoon dahil ito po ang susi ng kaligtasan, susi na tayo po ay mabuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, let us continue to trust the Lord. Let's continue to obey God. Alam at alam natin, ang Diyos natin ay a big, big God. Tatapusin ko po ang aking istorya, ang aking mensahe na ito sa very short na istorya. Mayroon pong isang flight, okay? Flight. Nagkaroon ng turbulence doon po sa kailalim, doon po sa Alapaap. Dahil malakas po ang typhoon. Okay? Malakas po ang isang typhoon. Naggaganon po ang eroplano. Yeah? Ang mga tao, nag-aalala sila. Sobrang nag-aalala sila dahil ang alam nila ay makakrash na o mamamatay na sila. Pero, may isang bata na very kalmado yung isang bata. May isang bata na very kalmado, kahit naggaganon, pero naggaganon pa rin yung bata. Napakaganda pa rin, walang pag-aalala yung bata. Kaya yung isang tao lumapit sa bata. Sabi niya, ano bang sikreto mo, bata? Nag-aalala yung mga tao dito, pero ikaw kalmado ka, napakaganda yung paglalaro mo. Wala kang pag-aalala. Sabi daw yung isang tao sa bata. Sabi daw yung bata, bakit pa ako mag-aalala? Sabi niya, hindi ako nag-aalala. Dahil alam ko po, ang pilot, ang daddy ko. Sabi niya, ang pilot ko ay daddy ko. Kaya alam ko, ang daddy ko, I trust my father. Na iuuwi ako kung saan kami uuwi. Oh, you see? Pilot, ang father. Inadirect tayo. Hindi pwedeng mag-crash. Hindi tayo pwedeng mag-alala. Dahil kilala natin. Ang pilot natin ay ang ating Diyos. Amen. Idadirect tayo, hindi tayo pababayaan. Ganon din, ano man ang sitwasyon
hindi tayo pababayaan. Nandyan ang kanyang kamay, alam niya ang direksyon, alam niya kung ano ang gagawin niya, alam niya kung ano ang mabuti para sa iyo at para sa akin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kapit lang tayo sa Panginoon at patuloy tayong maglingkod sa Kanya. God bless you. Lord, salamat po. Panginoon, pagpalain mo, itanim mo ang iyong salita sa puso ng bawat isa. Na sa anumang bagay, sa oras man na kami po ay nag-aalala, alam po namin na ang pilot namin ay Diyos na kailanman hindi kami pababayaan. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Balik ko po sa MC natin.